Sa isang lumang bahay sa probinsya ng Bulacan, may isang silid na matagal nang nakasara. Hindi ito pinapasok. Hindi nililinis. Hindi pinag-uusapan. Parang may tahimik na kasunduan ang buong pamilya. Na ang kwartong iyon ay hindi na dapat galawin. Na ang mga alaala sa loob nito ay mas mabuting ibaon sa limot. Ang pintuan ay kupas na puti, may mga gasgas ng panahon, at bahagyang nakabuka, ngunit walang nangangahas na tuluyang pumasok. Sa tuwing dadaan sila sa harap nito, kusa silang napapabilis ng lakad, parang may multong nakabantay sa loob. Sa loob ng kwartong iyon, may isang lumang kama. Punit ang foam. Kupas ang kahoy. May bahid ng amag sa bawat sulok. At may amoy na hindi maipaliwanag, amoy ng lumang panahon, ng luha, at ng mga salitang hindi kailanman nasabi. Para sa pamilya Villarreal, isa lang itong basura. Isang lumang gamit na dapat nang itapon. Isang sagabal sa plano nilang ibenta ang bahay. Isang alaala na gusto na nilang kalimutan. Ngunit hindi nila alam. Ang kama palang iyon ang magpapaguho sa buong pamilya. Ang basurang tinuturing nila ay siyang magiging hukom ng katotohanan. Yan simula ng away. Ano nang silbi niyan? Itapon na natin. Sigaw ni Marco Villarreal, ang panganay, habang mahigpit na hawak ang isang martilyo. Namumula ang mukha niya sa inis, at kita sa mga mata niya ang matagal ng pagkabagot. Nagkakalat lang yan ng alikabok. Matagal nang patay si Mama. Parang may biglang humampas na malamig na hangin sa sala. Tumahimik ang lahat. Ang orasan sa dingding ang tanging maririnig. Tik-tak tik-tak. Si Lina, ang bunsong kapatid, ay napatingin sa sahig. Nakapulupot ang mga daliri niya sa lailayan ng kanyang damit, pilit pinipigilan ang emosyon na gustong sumabog. Si Ramon, ang gitnang kapatid, ay napakunot noo. Tumayo siya mula sa kinaupuan at humarap kay Marco. Hindi basta-basta yan, mahina ngunit mariing sagot ni Ramon. Kama yan ni Mama. Napailing si Marco at napangisi, parang narinig ang pinakakatawa-tawang biro sa mundo. Ano ngayon, balik niya. Patay na siya. Hindi na babalik. Isang katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Yung katahimikang may halong galit, sama ng loob, at mga salitang matagal ng kinikimkim, ngunit hindi kailanman nailabas. Sa sandaling iyon, parang bumigat ang hangin. Parang muling bumalik ang sakit ng pagkawala. Yan given di ipinabayaan. Si Aling Rosa Villarreal ay namatay 2 taon na ang nakalipas. Tahimik. Mag-isa. Walang katabi. Sa parehong kama. Walang dramatikong tagpo. Walang huling yakap mula sa lahat ng anak. Walang sabay-sabay na paalam. Isang gabi lang. At kinabukasan, wala na siya. Habang nabubuhay siya, si Marco ay nasa Maynila, abala sa negosyo, sa pera, sa sariling mundo. Paminsan-minsan lang tumatawag, kadalasan ay nagmamadali. Si Ramon naman ay may sariling pamilya, may mga anak na kailangang buhayin, may mga problemang kailangang solusyonan. Umuuwi lang kapag may okasyon. At si Lina. Si Lina ang naiwan. Si Lina ang nag-alaga. Si Lina ang naglinis. Si Lina ang nagbantay sa bawat gabing hirap huminga ang ina. Si Lina ang huling humawak sa kamay ni Aling Rosa habang unti-unting nawawala ang init nito. Kaya para kay Lina, ang kama ay hindi basura. Isa itong alaala. Isang saksi. Isang tahimik na kaibigan ng kanyang ina sa mga gabing walang dumadalaw. Yan desisyong magpapasabog. Kailangan na nating ibenta ang bahay, mariing sabi ni Marco kinabukasan. At hindi natin yan magagawa kung may mga lumang gamit. Wala kang karapatang magdesisyon mag-isa, mabilis na sagot ni Lina. Ako ang kasama ni Mama hanggang huli. Saglit na tumahimik si Marco, saka napangisi, isang ngiting puno ng pangmamaliit. Kaya nga, sabi niya. Kaya akala mo may karapatan ka sa lahat. Parang kutsilyong tumusok ang mga salitang iyon sa dibdib ni Lina. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil wala siyang sagot. Kundi dahil masyadong masakit ang katotohanang narinig niya. Tumayo si Ramon sa gitna nilang dalawa. Tama na, mariing sabi niya. Isang kama lang yan. Ngunit mali siya. Hindi iyon isang kama lang. Yung unang pagbubukas.
Kinabukasan, habang wala si Marco, bumalik si Lina sa silid. Bitbit niya ang basahan, walis, at isang maliit na martilyo. Hindi para sirain, kundi para linisin. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Pumasok ang liwanag ng araw, kasabay ang alikabok na matagal nang nakulong sa silid. Lumapit siya sa kama. Hinaplos niya ang kupas na kahoy. Parang naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Ngunit nang iangat niya ang lumubog na foam. Tok! May tunog. Hindi tunog ng kahoy na walang laman. Parang may tinamaan siyang matigas. Napahinto siya. Muling inangat ang foam. Mas maingat ngayon. At doon niya nakita. Sa ilalim ng kama, nakasiksik ang isang maliit na kahong bakal, maingat na nakabalot sa plastik na tila sinadyang protektahan laban sa panahon. Nanginginig ang kamay niya. Bakit nandito to? Mahina niyang bulong. Leno habilin. Sa loob ng kahon ay may isang lumang sobre, isang susi, at isang liham na may pamilyar na sulat kamay. Kilalang-kilala niya ang pirma. Kay Aling Rosa. Binuksan niya ang liham. Kung sino man ang makakabasa nito. Ibig sabihin ay handa ka nang malaman ang katotohanan. Napaupo si Lina sa gilid ng kama. Ang kama na ito ay hindi dapat itapon. Dahil dito nakatago ang katotohanang matagal kong kinimkim. Humigpit ang dibdib niya. Hindi lahat ng anak ko ay pare-pareho ang karapatan. Nang mabasa niya ang huling linya, parang gumuho ang buong mundo niya. Sa labas ng silid, may narinig siyang yabag ng paa. May umuuwi. At hawak ni Lina ang liham na kayang sirain ang pamilya Villarreal magpakailanman. Hawak ni Lina ang liham habang nakaupo sa gilid ng lumang kama. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga salitang nabasa niya. Hindi lahat ng anak ko ay pare-pareho ang karapatan. Paulit-ulit na umuukit sa isipan niya ang linyang iyon, parang sirang plaka na ayaw tumigil. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? May tinatago ba siyang lihim? May isang katotohanan kailanman ay hindi nila nalaman? Mula sa labas ng silid, narinig niya ang pagsara ng pinto ng bahay. Isang pamilyar na boses ang tumawag. Lina! Nandito ka ba? Si Ramon. Mabilis na itinago ni Lina ang liham sa loob ng kanyang bag, ngunit hawak pa rin niya ang susi. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang hindi pa handa ang mundo sa katotohanang hawak niya. Lumabas siya ng silid at hinarap ang kapatid. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong ni Ramon, bakas ang pagod sa mukha. Nililinis ko lang, sagot ni Lina, pilit na normal ang boses. Bago pa dumating si Kuya Marco. Napatingin si Ramon sa likuran niya, sa direksyon ng silid na matagal nang nakasara. Binuksan mo iyong kwarto. Tumango si Lina. Saglit na natahimik si Ramon. Parang may kung anong bumigat sa hangin. Liham hindi dapat basahin. Hindi na nakatiis si Lina. Inilabas niya ang sobre at iniabot kay Ramon. Basahin mo. Nagulat si Ramon. Ano to? Kay Mama. Namutla ang mukha ni Ramon nang makita ang sulat kamay ng kanilang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham at nagsimulang magbasa. Habang tumatagal, lalong kumukunot ang noo niya. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang panahong kinatatakutan ko. Matagal ko nang alam na darating ang araw na mag-aaway kayo. Dahil sa isang bagay na hindi ko naayos habang ako'y nabubuhay. Napabuntong hininga si Ramon. Anong hindi niya naayos? Mahina niyang tanong. Tumango si Lina at itinuro ang susi. May kasunod pa. Yan gasusi Gigidangs pangalan. Sa ilalim ng liham, may nakasulat na detalye. Ang susi ay para sa isang safety deposit box sa bangko sa bayan. Huwag ninyong bubuksan kung hindi kayang tanggapin ang katotohanan. Napaupo si Ramon. Bangko? Bakit may tinago si Mama sa bangko? Hindi pa nakakasagot si Lina nang bumukas ang pinto ng bahay ng malakas. Anong ginagawa niyo? Si Marco. Nakatayo siya sa may pinto ng sala, pawis ang noo at halatang galit. Bakit bukas ang kwartong iyon? Sigaw niya. Nagkatinginan sina Lina at Ramon. Nililinis lang namin, sagot ni Ramon. Matagal nang. Huwag niyo akong gawing tanga, putol ni Marco. May kinuha ba kayo?
Nanlaki ang mata ni Lina. Wala kaming. Ngunit biglang napansin ni Marco ang hawak ni Ramon. Ang liham. Tumigil ang mundo. Ano yan? Mariing tanong ni Marco habang papalapit. Bakit sulat kamay ni Mama yan? Hindi sumagot si Ramon. Agad inagaw ni Marco ang liham at mabilis na binasa ang nilalaman. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa galit, naging kaba, hanggang sa takot. Iyan di galit dinray halong takot. Ano nang ibig sabihin nito? Sigaw ni Marco. Anong hindi lahat pareho ang karapatan? Tumingin siya kay Lina. Ano ang tinatago niyo? Wala kaming tinatago, sagot ni Lina. Katulad mo, ngayon lang din namin nalaman. Ngunit hindi kumbinsido si Marco. Hindi ako papayag, madiin niyang sabi. Kung ano man yan, sa akin din yan. Panganay ako. Napailing si Ramon. Huwag mo munang pangunahan. Hindi pa natin alam ang laman ng kahon sa bangko. Hindi na kailangan, sigaw ni Marco. Walang lihim si Mama sa akin. Sa sandaling iyon, may naalala si Lina. Isang gabi. Isang pagtatalo. Isang tanong ng ina na hindi sinagot ni Marco. Bigla siyang kinilabutan. Iyan paglalakbay si bangko. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe patungo sa bangko sa bayan. Tahimik ang sasakyan. Si Ramon ang nagmamaneho. Si Lina ay nasa likod, mahigpit na hawak ang bag na mailamang susi. At si Marco, nakatingin sa bintana, ngunit halatang balisa. Pagdating nila sa bangko, agad silang sinalubong ng isang matandang teller. Nandito po kami para sa isang safety deposit box, sabi ni Ramon. Tiningnan ng teller ang susi at ang pangalan sa record. Sandaling natahimik ang babae. Villarreal, tanong nito. Opo pero. Pero ano, singit ni Marco. Nag-aatubili ang teller. Nakarehistro po ito sa pangalang Rosa Villarreal at isang espesyal na tagapagmana. Nagkatinginan ang magkakapatid. Espesyal, ulit ni Lina. Tumango ang teller. Yan unang nilalaman. Dinala sila sa isang maliit na silid. Isang kahong bakal ang inilapag sa mesa. Nakahawak si Lina sa susi, nanginginig ang kamay. Buksan mo, sabi ni Ramon. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Click! Bumukas ang kahon. Sa loob ay may isang lumang titulo ng lupa. Ilang dokumento. At isang sobre na may pulang marka. Kinuha ni Marco ang titulo. Nanlaki ang mata niya. Lupa to, bulong niya. Malaki. Ngunit biglang hinablot ni Lina ang sobre na may pulang marka. Nakapangalan kanino, tanong niya. Tiningnan ni Ramon ang dokumento. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. Hindi kay Marco. Parang may sumabog sa loob ng silid. Ano, sigaw ni Marco. Imposible yan. Napatingin siya sa pangalan. At doon, sa papel, malinaw na nakasulat. Isang pangalang hindi niya inaasahan. Yes, part 2, Cliffhanger. Hindi pa sinasabi kung kanino nakapangalan. Ngunit malinaw ang isang bagay. May isang anak sa pamilyang Villarreal na mas may karapatan kaysa sa inaakala nilang lahat. At si Marco ay handang sirain ang lahat para hindi lumabas ang katotohanan. Tahimik ang silid ng bangko. Walang umuubo. Walang nagsasalita. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Ang papel na hawak ni Marco ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Dahan-dahan niyang binasa muli ang pangalan sa titulo ng lupa. Paulit-ulit. Parang umaasang magbabago ang mga letra. Ngunit malinaw. Hindi sa kanya. Hindi rin kay Ramon. Ang lupang pinaghirapan ng kanilang ina. Ang lupang matagal niyang ipinagmamalaki. Ay hindi ipinamana sa panganay. Ano na klaseng kalokohan to? Sigaw ni Marco, sabay hampas ng papel sa mesa. May pagkakamali to. Nanatiling tahimik si Lina, ngunit ang mga mata niya ay puno ng tanong. Si Ramon naman ay nakatungo, parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito, kahit ayaw niyang aminin. Walang pagkakamali, mahinang sabi ng teller.
May kasamang notary at malinaw ang pirma ng inyong ina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Hindi pwede, git niya. Ako ang panganay. Ako ang nagtaguyod nung nagkasakit siya. Ako. Hindi ka nandoon, putol ni Lina, nanginginig ang boses. Hindi ka nandoon, kuya. Napatingin si Marco sa kanya, nanlilisik ang mga mata. Tumahimik ka, sabi niya. Wala kang alam. Ngunit sa sandaling iyon, may lumitaw na alaala sa isip ni Lina. Isang gabing umuulan. Isang pag-uusap ng ina na narinig niya sa likod ng kurtina. Yan galihim anay Aling Rosa. Taong bago magkasakit si Aling Rosa. Gabing-gabi na noon. Akala ni Lina ay tulog na ang lahat, ngunit narinig niya ang boses ng ina, mahina, nanginginig. Hindi ko na kayang itago, sabi ni Aling Rosa sa kausap sa telepono. Matagal na masyado ng matagal. Hindi niya narinig ang kabilang linya, pero malinaw ang sagot ng ina. Hindi ko sinabi sa kanila. Hindi ko alam kung paano. Humigpit ang hawak ni Lina sa kortina noon. At ngayon, natatakot ako pagpapatuloy ng ina. Kapag nalaman nila baka masira ang lahat. Ngayon, sa loob ng bangko, muling bumalik ang gabing iyon. Kuya Ramon, mahina ngunit matatag na sabi ni Lina. May alam ka ba tungkol dito? Napatingin si Ramon sa kanya. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa tuluyan siyang umupo at napabuntong hininga. May hinala, amin niya. Pero hindi ko inakalang ganito kalala. Leng, sobrang isip ay pulang tanda. Kinuha ni Lina ang sobrang may pulang marka mula sa kahon. Mas mabigat ito kaysa sa inaakala. Hindi pa natin ito binubuksan, sabi niya. Agad sumigaw si Marco. Huwag. Nagulat silang dalawa. Huwag niyong bubuksan yan, madiing sabi ni Marco. Walang magandang idudulot yan. Bakit? Tanong ni Ramon. Anong alam mo? Hindi sumagot si Marco. Pero ang pawis sa kanyang noo at ang panginginig ng kamay niya ang nagsabi ng lahat. Dahan-dahang binuksan ni Lina ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato, isang sertipiko ng kapanganakan, at isang huling liham. Una niyang tiningnan ang litrato. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang babaeng mas bata si Aling Rosa. At katabi niya, isang lalaking hindi nila ama. Hindi si Papa yan, bulong ni Lina. Napaupo si Ramon. Samantalang si Marco ay napaatras, parang tinamaan ng kidlat. Yan, sertipiko ng kapanganakan. Kinuha ni Ramon ang sertipiko. Habang binabasa niya ito, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Lina, mahina niyang sabi. Ito ang dahilan. Nakasaad dito pagpapatuloy niya. Na ang isang anak ni Mama ay may ibang ama. Tahimik. Walang sumigaw. Walang umiyak. Parang sabay-sabay nilang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Ramon kay Marco. At ang nakapangalan dito ay ikaw. Parang may sumabog. Ano, sigaw ni Marco. Hindi yan totoo. Marco, nanginginig na sabi ni Lina. Ibang ama mo di. Tumahimik ka, sigaw niya. Sinungaling yan. Ngunit naroon ang papel. May petsa. May perma. May selyo. Walang takasan. Yan pag-amin di ayaw ilabas. Umupo si Marco sa silya, hawak ang ulo. Hindi dapat to lumabas, paulit-ulit niyang sabi. Hindi dapat. Alam mo, tanong ni Ramon. Alam mo na ito dati. Matagal bago sumagot si Marco. Bulong niya. Alam ko. Nanlaki ang mata ni Lina. Alam mo at hinayaan mo lang. Napailing si Marco. Nalaman ko nung nagkasakit si Mama. Sinabi niya sa akin. Humingi siya ng tawad. Tapos, tanong ni Ramon. Sabi niya huwag ko raw sabihin sa inyo. Kapalit ibibigay niya sa akin ang lahat. Parang binagsakan ng pader si Lina. Kaya galit ka sa kama, sabi niya. Dahil alam mong may tinatago roon. Hindi makatingin si Marco. Leno, huling liham. Kinuha ni Lina ang huling liham at binasa ng malakas. Kung dumating man ang araw na mabuksan ito. Ibig sabihin ay hindi ko na nagawang itama ang lahat.
Marco, anak, patawad. Hindi kita ipinagkait sa mundo. Pero ipinagkait ko ang buong katotohanan sa iyong mga kapatid. Ang lupa ay ipinangalan ko sa tunay na nag-alaga sa akin. Hindi sa dugo kundi sa gawa. Napahinto si Lina. Lina, ikaw ang tunay na tagapagmana. Parang gumuho ang sahig. Sa akin, bulong niya. Tumango si Ramon, luha ang mga mata. Sa'yo ipinangalan ang lupa. Yan di galit ng anak din nawalan. Biglang tumayo si Marco. Hinding-hindi ko iyan papayagan, sigaw niya. Sa akin yon. Lahat yon. Hindi mo pwedeng baguhin ang huling habili ni Mama, sagot ni Ramon. Ngunit wala nang nakikinig si Marco. Sa isip niya, hindi lang lupa ang nawala, kundi ang pagkakakilanlan niya bilang panganay. At sa sandaling iyon, may isang desisyong nabuo sa kanyang isip. Isang desisyong magwawasak sa natitirang piraso ng pamilya. Mula sa sandaling lumabas sila ng bangko, ramdam na ramdam ni Lina ang bigat sa hangin. Hindi na ito simpleng katahimikan. Isa itong katahimikang puno ng babala. Tahimik si Marco habang naglalakad papunta sa sasakyan. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagwawala. At iyon ang mas nakakatakot. Si Ramon ang unang nagsalita habang nagmamaneho pa uwi. Marco, mahinahon niyang sabi. Tapusin na natin ito ng maayos. Desisyon iyon ni Mama. Hindi sumagot si Marco. Nakatitig lang siya sa bintana. Hindi pera ang nawala sa'yo, pagpapatuloy ni Ramon. Hindi rin lupa lang. May dignidad pa tayo bilang pamilya. Biglang napangiti si Marco. Isang ngiting malamig, walang saya. Pamilya, ulit niya. Matagal nang wala iyon. Napatingin si Lina sa kanya sa salamin. Kuya, nanginginig niyang sabi. Hindi ko hiniling to, kung pwede lang. Tumahimik ka, putol ni Marco. Simula ngayon, wala na akong kapatid. Parang may pumutok sa dibdib ni Lina. Ngunit wala siyang nasabi. Yengu, unang hakbang ng panlilinlang. Kinabukasan, maagang nagising si Lina. May kutob siya. Isang masamang kutob na hindi niya maalis. Nang buksan niya ang cellphone, may 3 missed calls mula kay Ramon. Tinawagan niya agad. Lina, mabilis na sabi ni Ramon. May ginawa si Marco. Kinabahan siya. Ano? Nag-file siya ng kaso. Parang biglang huminto ang mundo. Kaso, ulit ni Lina. Anong kaso? Pinapawalang bisa niya ang habili ni Mama, sagot ni Ramon. Sinabi niyang wala raw sa tamang pag-iisip si Mama noong pinirmahan yon. Nanlambot ang tuhod ni Lina. Hindi pwede yon, di. Maayos si Mama. Alam ko, sagot ni Ramon. Pero may abogado na siya. Yan kasinungalingang inihanda. Sa loob ng 1 linggo, mabilis kumalat ang balita sa bayan. Hindi raw matinong mag-isip si Aling Rosa bago mamatay. Niloko raw ang panganay. May basurang kama raw na pinanggalingan ng gulo. Ang dating tahimik na pamilya Villarreal ay naging sentro ng tsismis. Sa bawat maririnig ni Lina, parang unti-unting nadudurog ang alaala ng kanyang ina. Hindi niya iyon gagawin, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Hindi niya kami lolokohin. Ngunit may mga testigo si Marco. Mga kapitbahay na binayaran. Mga kakilalang handang magsinungaling. Sa korte, isa-isa silang nagsalita. Madalas po siyang malito. May mga araw na hindi niya kilala ang sarili niyang anak. May mga gabi pong nagsasalita siyang mag-isa. Pinikit ni Lina ang mga mata. Lahat ng iyon. Kasinungalingan. And gitunay jeve saksi. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan si Marco. Isang taong hindi niya naisip na magsasalita. Ang dating midwife ng kanilang ina. Isang matandang babae na matagal nang nakatira sa kabilang baryo. Tinawag siya bilang saksi ni Ramon. Kilala niyo po ba si Aling Rosa Villarreal? Tanong ng abogado. Opo, sagot ng matanda. Ako po ang tumulong sa panganganak niya. May problema po ba siya sa pag-iisip noong huling taon niya? Umiling ang babae. Wala po. Malinaw ang isip niya. May mga lihim lang siyang dinadala. Nagkibit balikat si Marco. May ebidensya po ba kayo? Tanong ng abogado niya. Umiti ang matanda. Opo.
Inilabas niya ang isang lumang notebook. Iyan ay katotohanang nakatago de kama. Sa loob ng notebook ay may mga tala, mga petsa, pangalan at pirma. Si Aling Rosa, paliwanag ng matanda, ay matagal nang naghahanda ng habilin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Huminga siya ng malalim. Ang basurang kama raw ang magsasabi ng totoo. Nagkatinginan ang lahat sa loob ng korte. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ng hukom. Bago mamatay si Aling Rosa, sagot ng midwife. Ipinakita niya sa akin ang ilalim ng kama. May mga dokumentong tinago roon bago pa man siya nagkasakit. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ngunit huli na. Lano, huling ebidensya. Ipinatawag ng korte ang barangay para buksan muli ang lumang bahay. Sa harap ng lahat, hukom, abogado at mga saksi. Binuksan muli ang silid. Ang silid na matagal nang nakasara. Dahan-dahang inangat ang kama. At doon, sa mismong ilalim ng kahoy, may natagpo ang isang nakadikit na sobre. Hindi nakita ni Marco noon. Sa loob nito ay isang medical record, isang video DXB, at isang notarized affidavit. Ipinanood ang video. Sa screen, lumitaw si Aling Rosa. Mahina ang boses, pero malinaw ang mata. Kung napapanood mo ito, ibig sabihin ay may nagtangkang baluktutin ang katotohanan. Nanigas si Marco. Malinaw ang isip ko. Alam ko ang ginagawa ko. At hindi ko binabawi ang desisyon ko. Napahagulgol si Lina. Ang kama na tinatawag ninyong basura. Ang nag-ingat ng katotohanan. Tahimik ang korte. Enges pagbagsak kay Marco. Pagkatapos ng pagdinig, malinaw ang pasya. Valid ang habilin. Walang saysay ang kaso ni Marco. Lumabas si Marco ng korte na walang imik. Walang lupa. Walang mana. Walang kapatid. Lumapit si Lina. Kuya, mahina niyang sabi. Ngunit tinalikuran siya ni Marco. Hindi pa tapos to, bulong niya. May huling gagawin ako. Ang araw ay sumisikat sa lumang bahay ng Villarreal. Tahimik ang paligid, parang nag-iingat ang kalikasan sa mangyayari. Sa loob, nakatayo si Lina, hawak ang liham at susi. Ang kama, ang basurang tinuturing ng pamilya, ay tahimik na saksi sa lahat. Hindi na ito simpleng gamit. Ito ang tagapag-ingat ng katotohanan. Si Marco, nakatayo sa kabilang sulok, ay walang imik. Walang galit, walang sigaw, ngunit ramdam ang bagyong nagtatago sa loob niya. Walang sinumang makakaalam kung anong susunod niyang gagawin. Leno, huling liham ng Githe. Binuksan ni Lina ang liham na natagpuan sa ilalim ng kama. Kung mababasa mo ito, anak ko. Ang lahat ng tago at lihim ay mabubunyag na. Hindi lahat ng anak ko ay pare-pareho ang karapatan. Ngunit ang tunay na tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko ay siya na nag-alaga sa akin ng tapat. Huminga si Lina ng malalim. Ang lahat ng ito para sa akin, bulong niya. Tumango si Ramon. Para sa'yo. Ang lahat ng pera, lupa at mga dokumento ay nakalaan sa'yo. Si Marco ay hindi ang tagapagmana. Napatingin si Marco sa kanila, halatang galit at pagkadismaya. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Lina, kapayapaan. Yan katahimikan bago dance bagyo. Tumahimik sila ng sandali habang ang hangin sa lumang bahay ay dumadaan sa bintana. Tahimik ngunit puno ng tensyon. Marco, sabi ni Lina, malumanay, hindi mo kailangang sirain ang lahat para sa sarili mo. Hindi mo kailangan. Ngunit hindi nakinig si Marco. Bawat salita ay tila panlalait sa kanyang sarili. Bawat tingin ay parang banta sa kanyang ego. Hindi ko pa tapos ang laban, sabi niya. Hindi mo alam ang gagawin ko. Iyan, pagbubukas ng lumang kahon. Bumalik si Lina sa lumang kama. Dahan-dahan niyang inangat ang foam at muli nilang binuksan ang lumang kahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dokumento ang laman, kundi isang ESD na nakalagay sa maliit na sobre. Ipinakita niya kay Marco. Makikita mo dito ang katotohanan. Lahat ng ginawa ni Mama, lahat ng dahilan ng kanyang mga desisyon. Habang ipinapasok ni Marco ang ESB sa computer, nag-iba ang mukha niya.
Sa screen, lumitaw si Aling Rosa, muling nagsalita, malinaw at tahimik. Kung nanonood ka nito, Marco, may isang bagay kang hindi na maibabalik. Ang respeto at pagkakaunawaan ng pamilya. Si Marco ay hindi makapagsalita. Ang video ay nagpapatunay ng lahat, ang katapatan ni Lina, ang pagmamahal ng ina, at ang kanyang sariling pagkamakasarili. Engs pagtatapos ng korte. Lumipas ang ilang araw, bumalik sila sa korte. Ang kaso ni Marco, pagpapawalang bisa sa habilin, ay tuluyang tinanggihan. Hawak ni Lina ang titulo ng lupa, hawak ang lahat ng legal na dokumento. Si Ramon ay tahimik, ngunit ramdam ang suporta at pagmamahal. Si Marco, nasa kabilang silid, ay nag-iisa. Walang mana. Walang pamilya. At sa unang pagkakataon, naisip niya ang kahulugan ng salitang katotohanan. Liango habilin every humanig. Bumalik sila sa lumang bahay ng Villarreal. Ang kama, ang basurang tinapon ng lahat noon, ay naroroon pa rin. Si Lina ay humarap dito, dahan-dahang hinaplos ang kupas na kahoy. Ito ang nag-ingat sa lahat, bulong niya. Sa ilalim nito nakatago ang katotohanan. At sa ilalim nito natagpuan ko ang totoong pamilya ko. Si Ramon ay tumayo sa tabi niya, mahigpit ang yakap. Hindi ko inakala, Lina, na isang basurang kama ang magiging tagapagligtas ng lahat. Tumayo si Marco sa pintuan. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa mata niya, may liwanag ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat, ang basurang kama ay nagbigay hustisya, at ang habili ng ina ay natupad. Iyan gis pagkakaunawad, pagpapatawad. Muling nakaupo sa sala sina Lina at Ramon. Tahimik ang gabi, ngunit may kakaibang kapayapaan. Kung tutuusin, sabi ni Lina, hindi lamang mga dokumento ang pamana ni Mama. Ang totoong pamana ay ang pagmamahal at pagtutulungan natin bilang pamilya. Napangiti si Ramon. At ang basurang kama, isang simbolo ng katotohanan. Ng kabutihang hindi nasira ng panahon. Si Marco, sa labas, naninimang nakatingin. Ngunit kahit pa gusto niyang baguhin ang nakaraan, alam niyang hindi na niya magagawa. Sa wakas, natutunan niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lupa o dokumento, kundi sa katapatan at pagmamahalan. Len, huling tagpo. Lumipas ang ilang buwan. Ang lumang bahay ay nanatili at ang kama, ang basurang tinuturing ng lahat na wala ng silbi, ay nanatiling tahimik sa silid. Ngunit ngayon, bawat galos, bawat bakas sa kahoy, bawat kupas na foam, ay alaala ng isang pamilyang nagkaisa. Isang pamilya na naitama ang mali at nakahanap ng hustisya. Si Lina ay nakatayo sa bintana, nakangiti. Si Ramon ay nasa tabi niya, mahigpit ang yakap. Si Marco ay malapit sa pintuan, tahimik, natututo, at unti-unting naunawaan ang kahalagahan ng habilin. At sa lumang basurang kama, nakatago man noon ang lihim, ngayon, ito ay simbolo ng katotohanan, hustisya, at pamilya.